Sabi po, kapag tama ang tanong, ay tama rin ang sagot. Pero kung mali ang pagtatanong, malamang ay mali rin ang makukuha mong sagot. Di po ba? May dalawang katanungan sa ating ebanghelyo ngayon. Ang isa sa mga tanong ay nanggaling sa mga disipulo ng Panginoong Hesus. Ano ang tinanong nila? Kung nakinig po kayong mabuti, ay ito yung tinanong nila dahil ang daming mga taong sumunod sa Panginoong Hesus, nakinig sa kanyang pangangaral, at ito ay mga bulag, may kapansanan, hindi makalakad, at iba-iba pang uri ng mga tao na masasabi nating may kakulangan at may kahinaan, mga nakakalimutan ng lipunan. At nahabag ang Panginoong Hesus sa kanila. Sabi ng Ebanghelyo, "My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat." At dinagdag ng Panginoong Hesus, ayoko silang paalisin ng gutom. At dito pumasok ang unang tanong na mula sa mga alagad. Ano yung tanong nila? Sabi nila, "Where could we get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?" Saan tayo kukuha ng ipapakain na tinapay sa ilang na lugar na ito para mabusog ang napakaraming tao? Yun ang tanong nila. Ito'y tanong na may pag-aagam-agam. Ito ay tanong na para bang nagsasabing walang pag-asa, walang magagawa, wala tayong pagkukunan. Saan tayo kukuha? Ang dami-dami nila. Pwede nating sabihin, mali ang tanong nila. Magtungo tayo sa ikalawang tanong sa Ebanghelyo. At ang ikalawang tanong ay nanggaling sa Panginoong Hesus. At ang ikalawang tanong na ito ay kasunod agad ng unang tanong ng mga alagad na sabi natin ay mukhang maling pagtatanong. Ito ang tinanong ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, "How many loaves do you have?" Kaanong karaming piraso ng tinapay mayroon tayo dyan? Ito ay tanong hindi ng isang taong walang pag-asa, hindi ito tanong ng isang taong sumuko na, hindi rin ito tanong ng isang taong walang makitang solusyon sa problema. Ngunit ito ay tanong ng isang tao na alam niya may magagawa, alam niya, naniniwala siya na may mangyayari, at alam niya na may pag-asa. Saan tayo o ilang piraso ng tinapay mayroon tayo rito? Ito rin ang tama at dapat na tanong. Ito dapat ang hinahanap upang matagpuan natin ang tamang kasagutan. At ito ang itinanong ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang mga pagbasa natin ay akmang-akma sa tema na nais natin pagnilayan para sa kapistahan natin sa taong ito. Ang tema ng ating parokya ay Maria, pag-asa't gabay, patungo sa puso ng parokya. Kung papahintulutan niyo po ako, gusto kong gawing tanong yung huling parte ng tema ng ating pagninilay at paghahanda para sa kapistahan ng ating parokya.
At yung huling parte ng tema, kung gagawin nating tanong, ito ang kakalabasan. Saan ba ang puso ng parokya? Where is the heart of the parish? Pwede rin natin tanungin, sino ang puso ng ating parokya? Ito rin ay tamang tanong, kagaya ng tanong ng ating Panginoong Hesus. At ang tanong din ito, saan o sino ang puso ng ating parokya, sa aking palagay ay makakatulong sa atin upang ang rurok at lalim ng tema ng ating kapistahan ay talagang mapagkunan natin ng isang pagninilay at isang kasagutan na nawa ay maging inspirasyon at makapagtulak sa atin ng bagong pagkilos, bagong pananaw, bagong pag-unawa, at bagong komunidad ng mananampalataya ng ating parokya na sisisid tungo sa puso ng ating parokya. Mahalaga po, mga kapatid sa pananampalataya, na ang pinili din natin na pagtutuunan ng pansin at ating bibigyan ng pagkilala ay ang ating mga vendors at food peddlers, sapagkat ito ay ika nga swak na swak doon sa mga tao na hindi iniwan ang Panginoong Hesus, mga tao na sumunod sa Panginoong Hesus, at pinakamahalaga sa lahat, mga tao na hindi nalingat, hindi nawala sa pagmamahal at awa ng Panginoong Hesus, dahil sinabi niyang Panginoong Hesus, "My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat, and I don't want them to go away hungry." Kaya nga, sa tanong na ibinigay ng Panginoong Hesus, "How many loaves do you have?" ginagabayan niya tayo kung saan natin matatagpuan ang pag-asa. Na unang parte ng ating tema, gabay o pag-asa at gabay tungo sa puso ng parokya. Ang tanong ng Panginoong Hesus ay tanong na malalim na pag-asa. Saan o ilan piraso ng tinapay mayroon tayo? Ito'y tanong ng pag-asa dahil ito'y tanong ng isang tao na may katiyakan. Alam niya na mayroon tinapay. Alam niya na mayroon pagkukunan ng magbubusog sa nagugutom. Alam niya na hindi kulang kung anuman ang mayroon doon. Tanong ng isang may pag-asa, ilan? Kung ikukumpara natin dun sa maling tanong ng mga alagad, saan ba tayo? Saan? Saan tayo kukuha? Napakarami nila. Walang pag-asa kaagad ang pananaw at pag-iisip. Ngunit sa Panginoong Jesus, hindi ganoon. Para sa Kanya, alam niyang mayroon na pagsasaluhan, alam niya na may pipira-pirasuhin, alam niya na may makakain. Ilang piraso mayroon tayo ng tinapay at ilang piraso ng isda. At ang ginawa ng Panginoong Hesus, kinuha, nanalangin, binasbasan, pinaghati-hati at ibinahagi. At sabi ng Ebanghelyo, nabusog lahat at may sumobra pa nga na inipon nila. Ang sabi ng Ebanghelyo, they picked up the fragments left over, 7 baskets full. 7 sisidlan na nag-uumapaw pa.
Mga kapatid, malinaw sa atin ang pinagmumulan ng pag-asa at tunay na gabay. Ang ating patrona, si Maria ng Immaculada Concepcion, ibig sabihin walang bahid ng pagkakasala, ay totoo nga na binigyan ng malaki at mahalagang lugar ng Diyos sa ating kaligtasan. Pero tandaan natin, si Maria ay gabay patungo sa pag-asa na siyang puso ng parokya. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus. Alam nyo, may magandang sinabi si Maria tungkol dito noong kasalan sa Kana, nung naubusan din ng alak. At lumapit siya sa kanyang anak na si Jesus, ngunit hindi masyadong masasabi nating maganda ang sagot ni Jesus. Pero si Maria, alam niya kung saan makakakuha ng kinakailangan. Alam niya kung sino ang pag-asa. Sapagkat sinabi ni Maria doon sa mga utusan tungkol sa kanyang anak na si Jesus, sundin ninyo anuman ang sabihin at ipagawa niya sa inyo. Ibig sabihin kung ano daw ang ipagawa at iutos ni Jesus, ay wag silang mag-atubili, wag silang magdalawang isip, sundin at gawin nila. Sa ganoong pagkakataon, totoo nga na si Maria ang ating gabay tungo sa puso ng ating parokya, sapagkat walang iba na ang puso ng ating parokya ay ang salitang nagkatawang tao, si Jesus. At kung ano ang sabihin ni Jesus bilang isang parokya, yan dapat ang ating gagawin, pahahalagahan, pagsusumikapan. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Ano ba ang kanyang sinabi? Ang ebanghelyo ay punong-puno doon. Habag, una sa lahat, habag sa mga bulag, habag sa mga may kapansanan, habag sa mga nakakalimutan. Sa madaling salita, habag ang lengguwahe ng pag-ibig at ito ang puso din dapat ng ating parokya. Ikalawa, bagamat mali ang tanong ng mga alagad, nagbago sila ng kanilang puso at sumunod sa sinabi ni Jesus. Inutos ni Jesus sa kanila na paupuin ng mga tao at ibahagi ang mga piraso ng tinapay at isda. Mali nga ang tanong ng mga alagad, pero nung naliwanagan sila, nagbago sila hindi lamang ng isip, ngunit binago ang puso nila at sumunod kay Jesus. Ito ang ikalawang mahalagang tanda na nasa puso tayo ng parokya na si Jesus. Sa kabila ng ating habag, kailangan mayroon tayong pagsunod sa utos ni Jesus. At sa pamamagitan noon, ang ikatlo at mahalagang tanda na nasa puso ng ating parokya si Jesus ay ang ating pagkakaisa. Pagkakaisa bilang parokya, pakikiisa sa ating kura paroko, pakikiisa sa ating diocese, pakikiisa sa ating simbahan. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, natitiyak natin na ang puso ng parokya ay nasa tamang lugar. At ito ay na kay Jesus, sapagkat pinapakinggan natin ang ating patrona si Maria Immaculada Concepcion, pusong tigib, pusong malinis, pusong buo, sapagkat handa siyang sabihin, gawin ninyo, pakinggan ninyo, anuman ang sabihin ng aking anak. Ating dasalin
Maria, gabay tungo sa pag-asa, patungo sa puso ng parokya, tulungan mo kami. Amen.